Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Ipinagdiriwang po natin sa linggong ito ang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa komunyon. Ang katawan ni Kristo na tunay at totoong kanyang katawan. Na bagamat alam nating lahat, ito sa simula ng misa ay ordinaryong tinapay at alak lamang. Sa ating pananalangin sa konsagrasyon, ang ordinaryong tinapay at alak sa kapangyarihan ng Diyos ay nagiging tunay na katawan at tunay na inumin, tunay na dugo. At ito ay hindi dapat pag-alinlanganan. Hindi tayo dapat magdududa. Hindi tayo dapat para bang mawawalan ng paniniwala sa katotohanan ito. Sapagkat si Jesus mismo na ating Panginoon ang nagsabi, ang sino mang kumain sa aking katawan ay mabubuhay, na kahit siya'y mamatay, ipagkakaloob sa kanya ang buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ng ating pananampalataya. Ito ang maganda sa ating pananampalataya. Bago tuluyang bumalik ang ating Panginoon sa kanyang Ama at lumuklok sa kanyang trono, iniwan niya sa atin ang banal na Eucharistia, kung saan sa ating pagdiriwang matatanggap natin ang kanyang katawan, matatanggap natin ang kanyang dugo. Kaya nga kung ito ang katotohanan at dakilang misteryo ng ating pananampalataya, papaano natin dapat tanggapin ang katawan ni Kristo sa komunyon? Alam nating lahat ang iba't ibang mga paghahanda na dapat mayroon tayo bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo. Una, tatanggapin natin ang katawan ni Kristo na tayo ay nasa grasya ng Diyos. Kapag alam natin na tayo ay nakagawa ng seryoso, ng mabigat, ng mortal na kasalanan, gagawa tayo ng paraan para makapagkumpisal muna bago tanggapin ang katawan ni Kristo. Sapagkat ang katawang ito ay banal, ang katawang ito ay tunay na Diyos. Kaya marapat lamang na tanggapin natin ng may malinis na puso. At alam na alam din natin na kapag tayo ay tatanggap sa katawan ni Kristo, isang oras bago natin siya tanggapin, hindi muna tayo kumakain, di ba? Iniiwasan natin ang pagkain upang sa pagtanggap natin sa katawan ni Kristo, matanggap natin siya na parang siya lamang talaga ang naririyan sa ating puso, sa ating bibig, sa ating tiyan, sa ating katawan at walang ibang anumang pagkain. Mahalaga itong pagtanggap na ito nang hindi mo na kumakain sapagkat dinidisiplina natin ang ating katawan sa napakahalagang tatanggapin natin sa komunyon higit pa sa ano pa mang pagkaing nawawala. Inilalabas din natin, pero ang pagkain sa katawan ni Kristo ang siyang nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglalakbay patungo sa ating Panginoon. Kaya magandang mapaalalahanan na sa tuwing tayo ay magsisimba at tatanggap sa katawan ni Kristo,
lagi nating ilagay sa ating isip, ako ba'y talagang karapat-dapat? Kaya nga 'di ba, bago natin talaga tuluyang tanggapin ang katawan ni Kristo, kapag tinataas na ng pari ang katawan ni Kristo, ito ang kordero ng Diyos. Anong sinasabi natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Kasi sa totoo, wala namang karapat-dapat sa atin. Pero dahil sa nananalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos, dahil naniniwala tayo sa Kanyang biyaya, hindi man tayo karapat-dapat, ipinagkaloob niya ang Kanyang katawan at dugo. Ibinigay niya sa atin ang Kanyang katawan upang maging pagkain ng ating kaluluwa. At sa katapusan, bukod sa tatanggapin natin ang katawan ni Kristo ng may malinis na puso at may disposisyon na talagang handang tumanggap sa katawang ito ni Kristo, ang paanyaya at ang hamon kung ano ang tinatanggap natin, iyon din sana tayo sa ating kapwa. Anong ibig sabihin? Kung ang tinatanggap natin sa komunyon ay katawan ni Kristo, maging katawan ni Kristo nawa tayo sa bawat isa. Kung ang katawan ni Kristo ay pinag-iisa ang sambayanan, sinisikap na magtulungan at magmahalan ang bayan ng Diyos, ganoon din sana tayo na tumatanggap sa Kanyang katawan. Na saan man tayo nandoroon, tayo ay nagiging daan ng pagkakaisa, ng pagtutulungan, ng pagmamahalan. Sapagkat iyan ang diwa ng katawan ni Kristo. Pag-isahin ang lahat patungo sa Ama. Kaya mga kapatid, sa kapistahang ito ng katawan ng ating Panginoon at ng Kanyang dugo, hingin natin sa Diyos ang biyaya ng tunay na pagpapahalaga, paggalang at pagrespeto sa katawang ito ni Kristo na tinatanggap natin sa komunyon. Na kapag tatanggapin natin siya at tayo ay pipila sa komunyon, talagang tatanggapin natin siya ng buong paggalang. Communion by the hands, malinaw, iingatan natin ang katawan ni Kristo na ipinagkakaloob sa atin. Hindi natin hahayaan itong liparin ng hangin. Hindi natin hahayaan ito na malaglag. At hindi natin hahayaan na merong small particle na maiwan kapag kinonsume natin ang body of Christ at merong kapirasong naiwan at hahayaan na lamang natin. Bahagi pa rin yun ng katawan ni Kristo na dapat nating i-consume. Ito nawa ay maging magandang paalaala sa ating lahat, na kung talagang bibigyan natin ng tamang paggalang at pagrespeto ang tinatanggap natin sa komunyon na katawan ni Kristo, katulad ng Kanyang sinabi, kayo ay makakasama ko sa aking kaharian at ipagkakaloob sa inyo ang buhay na walang hanggan. Unawain nating mabuti ang napakadakilang misteryong ito ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen.